mo ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Yes! Ayun si Kumak. Ang regalo sa akin ni Papa. Tuwang-tuwa. Wow! Suot ang bagong damit at sapatos na bigay ni Erpat. Tingnan natin kung anong gagawin mo sa binabala kong ito. Ang ganda ng bago kong damit. Astig! Pati itong suot ko sapatos, oh. Ang ganda ng damit at toga mo, no? Ha? Kuya Bernard, tingnan mo naman ang ginawa mo sa akin. Napaapa ako sa putikan. Bago pa naman itong sapatos sa suot ko. Wala akong pakialam. Kasi hindi ka naman bagay dyan sa mga suot mo eh. Tanggap ka ng tanggap ng regalo kay Papa. Akala mo naman mawawala ang pagkaunggoy mo? Kuya, Hindi na mababago ang itsura mo. bakit ba lagi mo na lang akong inaapi? At pinagdidiskitahan? Magkapatid naman tayo, ah. Ano ba yan? Ha? Nag-aaway ba kayo? Ha? Ma, ito kasing si Unggoy. Oh. Parang harang sa daan. Nung masagi ko, nagalit sa akin. Sinuntok pa ako. Ano? Ma, hindi po totoo yun. Nagsisinungaling po si Kuya. Ikaw talagang unggoy ka? Wala ka lang ginawang matino dito. Ultimo, panganay mo kapatid, hindi mo nire-respeto. Ma, ito ma, oh. Sakit ng pangako ng suntokin niya. Tuloy ka nga dito. Ma, hindi po totoo sinasabi ni Kuya Bernard. Itinulak po niya ako sa putikan. Siya ba ang sumuntok sa akin? Napakasinungaling mo naman. Ang pangit mo na nga. Halima pa yung ugali mo. Nagsasabi po ako ng totoo. Sinungaling ka. Isa sa inyo ang dapat kong paniwalaan. At yan ay wala ng iba kung hindi si Bernard. Ma, bakit lagi na lang po siya pinaniniwalaan niyo? Dapat tinitignan niyo rin po kung sino ang tama. Anak niyo rin naman po ako. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Anak din po niyo ako. Wala akong anak na unggoy. Hindi kita anak. Mama. Paliwanag na sa'yo? Hindi ka namin anak ni Danilo. Hindi! Ampon ka lang! At kahit kailan, hindi kami pwede magkaanak ng isang pangit at mukhang halimaw na katulad mo! Marco? Pwede ba kitang makausap? Pa, Yung tungkol sa sinabi ng mama mo, alam ko na po na ampon lang ako. Nasabi na po sa akin ni Mama ang lahat. Kung paano niyo po ako nakuha at inampon. Kaya pala iba ang trato sa akin ni Mama. Kaya po pala, ni minsan, hindi po ako nakaramdam sa kanya na minahal niya ako. patawarin mo ko, Marco. Kung itinago ko yun sa'yo ng mahabang panahon. Ginawa ko yun para hindi mo maramdaman na iba ka sa pamilyang ito. Kahit noon pa naman naramdaman ko na pong kaiba ako sa pamilyang ito. Pero huwag po kayong mag-alala. Wala po kayong kasalanan pa. Ang totoo po niyan,
nagpapasalamat pa po ako sa inyo. Kasi, kahit po na ganito ang itsura ko, tinanggap at minahal niyo po ako na parang tunay niyong anak. Iyon nga lang po, sa pamilyang ito, kayo lang po ang nagmamahal sa akin. Tandaan mo, anak. Hanggat nabubuhay ako, ipagtatanggol kita. Gagawin ko ang lahat para hindi na muling tumulo ang mga luha mo. Dahil sa sobrang sakit, dulot ng mga nang-aapi at nalalait sa itsura mo. Ilalaan ko ang buhay ko para tulungan kang mabuhay ng normal at masaya. Gagawin ko ang lahat ng iyon dahil anak kita. Hoy, Marco, laban mo nga itong mga damit ko. Sige, kuya. Ilapag mo lang dyan sa tabi. Tsaka pwede ba? Ayusin mo naman yung paglalaba mo. Yung uniform mo sa eskwelahan, naninilaw na yung kwelyo. Yan na nga lang pakinabang mo, kaya ayusin mo naman ang trabaho mo, ha? Aray ko, Kuya Bernard! Bakit mo naman ako binatukan? Ayusin mo yung trabaho mo para hindi ka nababatukan, unggoy! Oo, Kuya. Gagawin ko ang lahat para pumuti uli ang mga uniforme mo. Hoy, sinisimangutan mo ba ako? Hindi naman. Aray, Kuya! Huwag mo kilain ang buhok ko! Aray! Alam mo, ang dapat talaga sa'yo, nilulublub ang mukha sa labada ng ganito! Kuya Bernard! Tama na! Ano ginagawa mo sa kapatid mo? Ha? Ha? Ito, ha? Papatayin mo ba ang kapatid mo? Kasi naman po siya pa eh! Pinagsasabihan ko lang na ayusin niya ang trabaho niya pagkatapos sumagot-sagot na siya sa akin! Hindi alipin si Margo. At lalong wala kang karapatang aapihin ang kapatid mo. Hindi ko siya kapatid pa! Ampun lang si Marco! Ampun lang! Hey! Ha? Bakit mo sinasaktan ang anak mo? Hindi ko alam kung kanino nagmalay ang anak mo. Napakahayop ang ugali! Bakit mo ba sinasaktan si Bernard? Dahil na naman ba dyan sa ampun mo? Isa ka ba? Kaya nagiging swell si Bernard kasi kinukonsinti mo. Hindi ko sila kinukonsinte. Kaya sila ganito kasi masama ang loob nila sa'yo. Dahil mas pinahahalagaan mo si Marco kaysa sa tunay mong anak. Kung tratuhin niyo ako pa! Dahil ko bang isang ampun! Kahit kailan hindi ko naramdaman na mahal niyo ako! Magiging okay ang turing ko sa'yo kung tataratuhin mo ng maganda ang kapatid mo si Marco. Pero kung hindi mo kayang gawin, pasensyahan tayo. Dahil didisiplinahin kita sa ayaw at sa gusto mo. Oh, Diyos ko. Ano na nangyari kay Bernard? Hindi pa siya umuwi hanggang ngayon. Ay, sana si Bernard din kumakatok sa pinto. Anak, Bernard. Ma, tabi, papasok ako. Sandali. Bakit lasing ka? Saan ka galing? Sa beer house, naginuman lang kami ng mga kaibigan ko. Pagkatapos, tumable kami ng mga Anak babae. naman, ilang araw ka nang umuwi na lasing. Alam mo masama yan. Nagre-rebelde ka ba sa amin? Oo! Kasi hindi naman ako mahal ni Papa. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero hindi mo dapat sirain ang buhay mo. Kasi kapag nagrebelde ka at napariwara, parang hinayaan mo na lang manalo si Marco sa papa mo. Ma! Bernard, makinig ka sa akin, ha? Si Marco ang kalaban natin. Handa kitang tulungan para mapabagsak mo siya. Huwag mong ipakita sa papa mo na talo ka. Kailangan manalo ka! Ma, Pa, si Milen po. Magandang gabi po.
Maupo ka, Iha. Girlfriend ka ba ni Bernard? Opo. Bakit parang natatakot o kinakabahan ka, Milen? May ipagtatapat sana ako sa inyo, Ma. Pa, si Milen po, buntis siya. At ako ang ama. Anong sabi mo? Kailangan ko siyang panagutan. Patawarin niyo ako, Ma. Pa. Hayop ka! Danilo! Danilo! Walang hiya ka. Wala kang awa, Bernard. Halos dugot pawis ang ibinigay ko para lang mapag-aaral ka. Tapos, ito lang ang gagawin mo. Sinayang mong lahat ng hirap at pangarap ko para sa'yo. Patawarin niyo ako, pero nagmamahalan po kami ni Milen. Hindi ako tutol sa pagmamahalan nyo. Pero sana, naging responsable kayo. Matanong kita, Bernard. Ano may pakakain mo sa magiging pamilya mo? Ha? Huwag po kayong mag-alala. Magtutulungan na lang po kami ni Bernard. Sandali. Alam na ba ito ng mga magulang mo, Milen? Ulila na po ako, Aling Yoli. Ang tita ko po ang nag-aalaga sa akin. Alam na rin po niyang totoo. Kahit kailan talaga, Bernard. Puro na ng pasakit ang ibinibigay mo sa akin. Wala kang kwentang anak! Ako? Walang kwenta? Pagkatapos si Marco, mayroong kwenta! Huwag mong idamay dito, kapatid mo! Alam ko naman yung pa eh! Kahit anong gawin ko, hindi ko kayo mapiplease! Dahil para sa inyo, si Marco lang mabait! Si Marco lang ang paborito nyo! Tumigil Si ka! Marco lang ang anak ninyo! Tumigil ka! Bernard! Bernard, anak! Danilo! Pag si Bernard ang nagkakamali, ang galang kamay mo! Pero pag si Marco nagkamali, daig mo pa ang Diyos sa bilis magpatawad! Magkaiba kasi silang dalawa, Yoli. Si Marco marunong tumanggap ng pagkakamali. Eh, ang anak mo! Palibhasa kasi sa iyo nagmanay ang mga anak natin! Ang lakas ng loob mo na sabihin sa akin yan! Oo, bakit? Pa! Tama na! Huwag na po kayo mag-away! Ikaw, Bernard! Total, ginusto mo yan. Ikaw ang magpalamon dyan. Kahit kailan, huwag na huwag mong iaasa sa akin yan! Oo pa! Promise ko yan sa'yo! Kahit kailan, hindi mo ako aasa sa inyo! Pasensya na kayo ni Bernard, Milen, kung hindi na nakadalo sa kasal niyo si Danilo. Kailangan niya na bumalik sa Maynila para magtrabaho. Inaasahan namin ang tulong mo rito sa bahay ngayong nakatira ka na rin dito. Oo po, Nanay Yoli. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pagagawain ng mga mabibigat na trabaho. Kay Marco ko yun ipagagawa. Siya nga pala. Huwag kang lalapit kay Marco. Iwasan mo siya ng tingin hanggat maaari. Bakit naman po? Baka mapaglihian mo. Ayoko magkaroon ng apo na mukhang unggoy. Hindi naman po mukhang unggoy si Marco, Nay. Mabalbon lang po. Kahit na. Hindi bale. Sinabihan ko na rin naman siya na umiwas sa'yo habang nagbubuntis ka. O siya, doon muna ako sa kusina at magluluto pa ako ng pananghalian. Teka, sina Bernard at Elaine yun ah. Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Malapitan nga. Kuya, anong ginawa mo? Bakit marami kang hawak na pera? Kay mama ba yan? Oo, kay mama to galing. Pero hindi ko naman tula nakawin. Eh anong gagawin mo dyan? Ilalagay ko to sa gamit ni Marco habang wala siya. Pagkatapos, pag naghanap si mama, sabihin natin, ninakaw ni Marco. Eh naku, delikado yan. Siguradong hindi mapapatawad ni mama si Marco. Kuya Bernard, sigurado ka ba sa gagawin mo? Oo, Elaine.
Dahil matagal ko na gustong mawala sa landas natin yung unggoy na yan. Ma, hindi po akong nagdako ng pera nyo. Maniwala po kayo sa akin. Eh bakit nasa loob ng gamit mo? Gagawin mo pa akong tanga? Sige Bernard, hatawin mo pa yan! Aray ko! Ma, nakala pa! Aray ko! Aray ko! Ano na yata yung nagpapalusan niyo kay Marco? Wala kang pakialam. Huwag kang pakialam dito, Elena. Kaya tuturuan ko ng leksyon niya si Marco. Nay, tama na po! Nay, wala pong kasalanan si Marco! Anong walang kasalanan? Pwede ba huwag kang makialam dito, Milen? Hindi po siyang nagnako ng pera niyo, Nay! Si Bernard po! Ano? Nakita ko po siya na hawak-hawak niya yung pera bago niya ilagay sa gamit ni Marco! Milen! Ano sinabi mo, Milen? Pagbibintangan mo ba yung anak ko? Hindi magnanakaw si Bernard! Walang hiya ka, Milen! Ipapahamak mo pa ako, ha? Kumanda ka sa akin mamaya! Ay, Bernard, sige na. Ipasok mo na yan si Marco sa kulungan ng aso. Ngayon na! Dali ka! Kuya! Kuya, huwag ka nagkaroon na sasaktan ako, Kuya Bernard! Pa! Sa loob! Pasok! Ayaw mo pumasok, ha? Yan! Yan ka hanggang bukas na umaga. Tandaan mo, Marco, ha? Wala akong pakialam kung mamatay ka dyan. Ninakaw mo ang pagmamahal ni Danilo na para lamang sa mga anak ko. Kaya pagsisisihan mo na dumating ka pa sa buhay namin! Ano ba, Bernard? Iwan mo ako! Walang hiya kang babae ka? Ipapahamak mo ba ako kay Mama? Ha? Eh, bakit? Totoo naman yung sinasabi ko, ha? Narinig ko kayo ni Elaine na nag-uusap kanina tungkol sa balak ninyo kay Marco. Ang sama mo, Bernard! Huwag kang makialam sa amin, Milen! Meron akong karapatang makialam kasi asawa mo ako! Parte na ako ng pamilyang ito at yung ginagawa ninyong pang-aapi kay Marco, mali! Eh sa gusto namin pahirapan ng unggoy na yun! May magagawa ka ba? Napaka-demonyo mo! Pinagsisisihan ko na nagpakasal pa ako sa'yo! Ang sagarin ng pasensya ko sa'yo, Milan! Baka hindi ako makapagtingpian! Ano? Ano gagawin mo sa akin? Kakalimutan kong asawa kita! Ma! Gutom na po ako! Pakiusap po, maawa na kayo sa akin! Ma! Palabasin niyo na po ako dito! Ma! Salamat sa Diyos, Danilo, at nakauwi ka na ligtas sa bahay. O kumusta na yung trabaho mo sa Maynila? Maayos naman, walang problema. Eh kayo, halos isang buwan din akong hindi nakatawag sa inyo, ha? Pinaputol ko na kasi yung linya ng telepono. Meron namang cellphone para makabawas sa mga bayarin. Kaya eto, wala naman kami naging problema. Yung mga anak mo nakahanap na ng trabaho dun sa Hacienda Esmeralda. Pati si Marco. Oo. Buti nga natanggap pa yun. Masaya ako para sa kanila. At teka, anong oras ang uwi nila? Alas 5 na pala ng hapon. Pauwi na yun. Kailan ba? Ay, siya nga pala. Bago ko makalimutan, nakausap ko habang nasa Maynila ako. Yung may-ari nitong bahay na inuupahan natin. Sino? Si Doña Soledad? Yung may-ari din ng Hacienda Esmeralda? Oo. Inaalok niyo sa akin na bilhin na natin itong bahay at lupa. Oo. Sabi ko, hindi pa tayo nakakaipon. Eh sabi naman ni Doña Soledad, bakit hindi raw ako mag-abroad para makaipon? Kaso, matatanggap ka pa ba sa abroad? May edad ka na. Nasabi ko din sa kanya yan, pero siya daw ang bahala. May alam siyang recruiter na pwede raw akong ipasok ng trabaho sa ibang bansa. Gusto mo ba? Oo, sana, para makaipon tayo. At mabili na natin itong bahay. Bahala ka. Susuportahan kita. Basta, Yoli, kung matuloy man ako sa ibang bansa, Oo. hiling ko lang sa iyo na sana huwag mong pababayaan ang mga bata. At si Marco. Si Marco na naman. Huwag mo sanang saktan at pagmalupitan si Marco habang wala ako. Mabait naman siyang anak. Sumusunod naman siya sa'yo. Pakiusap, Yoli.
mangako ka sa akin na mamahalin mo na ang anak natin. Ako na. Ako nang bahala dyan sa ampon mo para mapanatag na yung kalooban mo habang nandun ka sa ibang bansa. Kumusta naman yung trabaho mo sa Hacienda Esmeralda? Okay naman po, pa. Mas mahirap po yung trabaho ko kumpara kina Kuya Bernard at Ate Elaine. Pero kaya ko naman po. Hindi ka naman ba dinidiscriminate? May ilan po. Pero karamihan naman po, mababait sa akin. Basta palagi ka mag-iingat sa trabaho mo. At para tumagal ka sa trabaho mo, kunin mo ang tiwala ng supervisor mo. Tiwala naman ako sa'yo eh. Sa alam ko, masipag ka. Siya nga pala, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Nagpaplano ako mag-abroad. Kasi naisip ko, mas makakaipon tayo kung doon ako magtatrabaho sa ibang bansa. Para mabili na natin itong bahay na tinitira natin. Ganun po ba? Huwag kang mag-alala. Nangako sa akin ang mama mo na magiging maganda na ang pagtrato niya sa'yo. Malabo po yun, pa. Kung nagagawa nga po nila na maltratuin ako habang wala kayo, hindi po malabong gawin nila yon sa akin kapag nasa ibang bansa na kayo. Minamaltrato ka nila habang nasa Maynila ako? Opo, pa. Pero huwag niyo na pong sabihin kay Mama na nagsumbong ako sa inyo. Ayoko po magkagulo uli. Kung gano'n, pag-iisipan ko muna kung tutuloy ako o hindi. Pa, ituloy niyo na po ang plano niyo. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. At saka, sanay na rin po ako sa mga pagtrato nila sa akin. Gagawin ko na lang po ang lahat para makaiwas po ako sa gulo. Pinapangako ko, Marco. Tatawagan kita para kumustahin. At ipagdarasal ko palagi sa Diyos ang iyong kaligtasan. Psst! Elaine! Halika! Bakit, Kuya Bernard? Ano yung laman ng brown envelope na hawak mo? Halika, tingnan mo kung anong nasa loob. Saan mo nakuha yan? Sa supervisor ni Marco, si Sir Terry. Bakit mo kinuha yan, Kuya? Teka, wag mo sabihin sa akin na ilalagay mo yan sa gamit ni Marco. Ilalagay ko nga sa gamit niya para siya mapagbintangan at makulong. Kuya naman, ilalagay mo sa panganib ang buhay ni Marco. At saka, baka may nakakita sa'yo nang kinuha mo yan. Sigurado malilintikan ka kapag nagkataon. Huwag kang mag-alala. Walang nakakita. At saka, sirang CCTV doon sa lugar na pinagkuhanan ko. Kuya, wag mo nang ituloy. Basta Delikado. basta. Itutuloy kong plano ko. Kailangan mawala na sa landas natin si Marco sa lalong madaling panahon. Marco, Bakit po, sir? may nakapagsabi sa akin na kinuha mo yung pera ko sa loob ng bag. Po? Wala po akong kinukuha sa inyo. Akin na yung bag mo. Titignan ko. Ito po. Oh, sasabihin mong wala kang kinuha? Ano ito? Sir, hindi ko po alam. Bakit nasa ito? Hindi po ang kumuha niyan. Maniwala po kayo sa akin. Nagsisinungaling ka. Sir, wag po. Wala po akong kasalanan. Wala kang kasalanan. Ayoko sa lahat ng may magnanakaw na nagtatrabaho sa akin, ha? Dapat sa mga magnanakaw na tulad mo, binubugbog. Sir, mawawa kayo sa akin. Daga! Bugbugin nyo! Tay Danilo,
si Marco. Oh, Diyos ko. Teka, Milen. Lapitan natin. Opo. Marco. Papa, Oh, Diyos Ate ko. Belen. Tuguan ang buong mukha mo. Bakit hindi ka man lamang dinala sa klinik para gamutin? Papa, Ano ba nangyari, Marco? Milen? Napagbintangan po si Marco na nagnakaw ng pera ng supervisor niya. Oh. Pinagtulungan po siyang bugbugin ng mga kasamahan niya. Kilala ko si Marco. Hindi niya magagawa magnakaw. Hindi rin po ako naniniwala sa binibintang nila kay Marco, tay. Kutob ko po, may gusto manira lang po sa anak ninyo. At saka bakit dinala agad sa presinto ang anak ko? Nang hindi man lamang ginagamot ang sugat niya. Kung tatuhin nila si Marco, masahol pa sa hayop. Papa, tulungan niyo po ako. Ayoko po makulong pakiusap. Papa! Tutulungan kitang makalaya, anak. Huwag ka nang umiyak. Papa! Papa! Danilo, ayaw mo pa kasing tanggapin na magnanakaw yan si Marco. Kahit nga ako ninanakawan niya ng pera. Hindi magnanakaw si Marco. Ano? Kahit kailan, hindi niya magagawa yun. Paano ka nakakasiguro? Eh, minsan ka lang namang nandito sa bahay. Ako araw-araw, kasama ko yung ampon mo. Kaya alam ko ugali. Tumigil ka. Nasasabi mo lang yan kasi ayaw mo kay Marco simula pa lang. O kung ayaw mong maniwala sa akin, eh, di wag. Basta ako ayoko dyan sa lalaking yan. Makita ko pa lang yung mapalbon niyang mukha, yung mabalahibong mukha niya. Kumukulo dugo ko! O ano? Anong plano mo dyan sa ampon mo? Ngayon na wala ng trabaho yan. Balik pala mo nina naman? Tutulungan kong makabangon si Marco. Obligasyon ko yun bilang ama. Kuya Bernard, pwede ba kitang makausap? Oh, Chongo, bakit? Ano ba ang problema mo? Alam kong ikaw ang may kagagawan. Huh? Kaya ako napagbintangan ng nagdakaw. Huwag mo nga ibintang sa akin yung mga kagaguhan mo. Ikaw ang nagnakaw! Hindi ako magnanakaw. Alam ng Diyos kung sino talaga ang kumuha ng pera at inilagay sa bag ko. Ayop ka! Ako bang pinagbibintangan mo? Palalabasin mo pang ako ang masama? Kuya, hindi ko naman kasi magagawa yun. Tarantado ka eh! Ginawa mo na, magde-deny ka pa! Ha? Etong bagay sa'yo! Rico, bakit ba nalulungkot to, kuya? Rico! Ano? Ha? Nagyabang mo eh! Gusto mong malaman ang totoo? Ha? Ako! Ako ang kumuha ng pera! At iniligay ko dyan sa bag mo! Para ikaw ang magbintangan na nagnakaw! Ano? Kontento ka! Bakit mo naman ginawa sa akin yun? Dahil galit na galit at suklam ako sa'yo! Isa lang ang gusto ko eh! Ang mawala ka na sa landas ko! Ngayon pa lang! Gusto ko! Mamatay ka na! Kuya, huwag mo akong sakalin! Hindi ako makahinga, kuya! Pwede lang! Ngayon din mapatay na kita! Itiwan mo ko! Itiwan mo ko! Marco! Bernard! Ano nangyayari dito? Magpatayan ba kayo magkapatid? Pa! Tulungan mo ako, pa! Diyos ko! Tumutugong ulo mo, Bernard! Kasalanan po ni Marco pa! Tinulak niya ako kaya tumama ang ulo ko sa kanto! Sorry po! Sorry po! Kung may ginawa siyang mali sa'yo, sana isinumbong mo na lang sa akin. Hindi yung papatayin mo ang kapatid mo. Binigo mo ko, Marco. Papa? Nahihirapan akong huminga. Mama! Mama! Ay! Pakiusap, iligtas yung asawa ko! Danilo! Diyos ka! Para nyo na away, iligtas nyo si Danilo! Elaine! Ang baba mo! Magpakatatag po kayo. Hindi pa babayaan ng Diyos si Papa. Kasalanan itong lahat ni Marco! Kung hindi dahil sa kanya, hindi malalagay sa panganib ang buhay ni Danilo! Isinusumpa ko, Elaine!
magbabayad si Marco na ginawa niya sa papa mo! Ang mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Angkit Amor, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, Maynard Landicho,